Magandang umaga mga bata. Okay, magandang umaga. So, okay, manalangin tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga muli mga bata. Ba sa klase? Okay, wala. Very good. Bigyan natin ng 3 malakas na palakpakan. 1, 2, 3. Okay? Ang paksa natin ngayon ay pangangalaga sa kapaligiran. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahang unawain ang konsepto ng pangangalaga sa kapaligiran. Tukuyin ang iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ipakita ang kanilang pag-uunawa sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang aktibidad na nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran. Ano nga ba ang kapaligiran mga bata? Ang kapaligiran ay isang lugar o kondisyon na kung saan ang isang tao, hayop o halaman ay nabubuhay. Binubuo ito ng maraming likas na anyo katulad ng tubig, hangin, tao, hayop at iba pa. May 2 uri ng kapaligiran. Ito ay malinis at maduming kapaligiran. Mga bata, ano ang iyong nakita sa larawan? Ilaw. Okay, malinis na kapaligiran. Ano ang maaring idulot ng malinis na kapaligiran? Ang malinis na kapaligiran ay maaaring makapagdulot ng kasiyahan, kaginhawaan, at walang sakit na pamayanan. Mga bata, ano ang iyong nakita sa ikalawang larawan? Okay, marumi na kapaligiran. Ano ang maaring mangyari kapag madumi ang kapaligiran? Ang maduming kapaligiran ay maaaring makapagdulot ng sakit at ibang sakuna, katulad ng baha. Isa sa dahilan ang pagbaha ay ang pagbabara ng mga basura sa mga kanal. Okay, ano ba ang 2 uri ng kapaligiran? Okay, marumi at malinis. Bakit mahalagang pangalagaan ang kapaligiran? Okay, sumagot ka, Jill. Tama, dahil ang kapaligiran ay importante sa ating buhay dahil dito tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin tulad ng pagkain, tubig, at hangin at iba pa. Tungkol sa kahalagaan ng pananatiling malinis at maayos sa ating komunidad, may ituturing mahalaga ang bahagi ng pagpanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating komunidad. Nagdudulot nga ito ng malusog na pangangatawan ng bawat tao. Naiiwasan din dito ang pagkakaroon ng pagkalat ng iba't ibang mga sakit gaya ng dengue, pagtatae, sakit sa balat at marami pang iba. Tumutulong din ang pagnanatili ng kalinisan para maiwasan ang mga sakit. May iba't ibang uri ng pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay ang mga halimbawa. Pagtatanim ng puno. Ang ikalawang halimbawa ay ang pagtapon ng basura sa tamang lagayan. Ang pangatlong halimbawa ay ang pagtitipid ng tubig. Suriin kung may tagas ng tubo na daanan ng tubig. Isara ng mabuti ang gripo pagkatapos gamitin. Piliting
paikliin ang panahon ng pagligo. Gumamit ng timba, tabo sa pagligo o paglilinis ng kotse. Gamitin ang tubig sa pinanlaba sa pagpa-flush ng toilet. Paglilinis ng sasakyan o grahe, di kaya ay pagdidilig ng mga halaman. Kung may air conditioner, iipon ang tubig sa tumutulo mula rito. Maaaring itong gamitin sa paglilinis, pagdidilig. Mga epekto ng pagpapabaya sa kapaligiran tulad ng polusyon. Ang polusyon ay isang hangin na marumi. Ikalawa, ang climate change, ang pagbabago ng klima. Pangatlo, ang pagkawala ng biodiversity. Mga bata, may katanungan ba kayo sa ating talakayan? Okay, wala. Mga bata, may gagawin tayong aktibidad. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Pangkat 1, pangkat 2. Ang inyong tatalakayin ngayon ay tungkol sa kapaligiran. Ang paksa ng pangkat 1 ay maruming kapaligiran. Ang paksa ng pangkat 2 ay malinis na kapaligiran. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na kayo, ay mag-uumpisa na tayo sa talakayan natin. Okay, tapos na ang talakayan at parihong maganda ang ideya. So, bigyan natin ng 3 masigabong palakpakan. 1, 2, 3. May iba't ibang paraan kung paano magagawa ang pangangalaga sa kapaligiran. Una, ang pagtataas ng kamalayan ng mga tao sa mga isyong pangkalikasan ay mahalaga. Ang mga guro ay maaaring magturo sa mag-aral tungkol sa mga epekto ng polusyon, pagsasaka at matibay na lupa at pagtatapon ng basura para magkaroon sila ng kaalaman at pangangalagaan ang kalikasan. Pangalawa, ang pagtuturo o pagsasagawa ng wastong pamamahala ng basura ay isa rin sa mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Mga maaring magturo ng mga mag-aral. Ang mga guro ay maaring magturo sa mga mag-aral ng tamang pamaraan ng pagtatapon ng basura tulad ng paghiwalay nito sa mga nababaling basura at pag-recycle ng mga gamit. Kailangan din nilang maipakita ang kalagahan ng pagsasagawa ng malinis at maayos na kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang silid, aralan at iba pang kahalintulad na aktibidad. Pangatlo, ang pagtatanim ng mga puno at ang pagpapalaganap ng mga gawain para sa reforestation sa isang mga paralan upang pangalagaan ang kapaligiran. Ang mga guro ay maaaring magsagawa ng mga aktibidad tulad ng tree planting at gardening upang maingganyo ang mga mag-aaral, maging mahalaga at pag-aalaga ng halaman at kahalamanan. Panghuli ay ang pagpropromote ng energy conservation, pagtitipid ng enerhiya ay isa rin sa mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ay ang mga guro ay maaaring magturo sa mga mag-aaral tungkol sa pagtanggal ng plug, pagbukas ng mga ilaw, lamang kapag kinakailangan, at paggamit ng solar o ibang alternatibong enerhiya. Sa pagkahalatan, ang mga guro ay may malaking papel sa pagturo ng mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan, pangangalaga at kapaligiran at kung paano ito magagawa. Binibigyan nila ng tamang kaalaman at tinutulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang kanilang papel bilang tagapangalaga ng ating kapaligiran. Ang pagsasagawa ng positibong epekto sa kapaligiran ay mahalagang hamon na dapat nating harapin upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Narito ang ilang mga paraan kung paano tayo maaring makatulong. Recycling. Paghiwalayin ang i-recycle ng mga basura tulad ng plastic, papel, karton, bote at iba pa. Second, pagtatanim ng puno.
Magtanim ng mga puno sa mga bakanting espasyo o magsama ng mga aktibidad ng pagtatanim ng mga puno. Pangatlo, pagtitipid ng enerhiya. Gumamit ng mga energy na aparado at pagsasara ng ilaw kapag hindi ginagamit. Pagbabawas ng gamit ng plastic. Iwasan ang paggamit ng mga plastic. Pang-5, pag-iwas ng paggamit ng kemikal. Pang-6, paglinis ng mga basurahan. Pang-8, ang pag-aalaga ng mga hayop at halaman. Last, pagbili ng lokal na produkto. Okay mga bata, may pasulit tayo. Pagtataya. Panoto. Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. 1. Itapon ang buti sa nabubulok na basura. 2. Itapon ang mga plastik sa nabubulok na basura. 3. Nagwawali sa bakuran. 4. Maglinis ng kapaligiran. 5. Sinusunod ang mga pinagbabawal ng magulang. Test B. Lagyan ng check kung ginagawa mo ito at X kung hindi. 1. Tinatapon sa tamang basurahan ang basura. 2. Nagtatapon ng basura sa ilog at dagat. 3. Nagwawalis sa bakuran. 4. Hinihiwalay ko ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. 5. Tinatakpan ko ang basurahan para hindi ito mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Okay, tapos na sa pagsagot. Ito ang mga tamang sagot. 1. Mali. 2. Mali. 3. Tama. 4. Tama. 5. Tama. B. 1. Check. 2. X. 3. Check. 4. Check. 5. Check. Sino naka-perfect mga bata? Ako po. Okay. Magaling. Bigyan natin ng malakas na palakpakan. 1, 2, 3. Mga bata, may takdang aralin tayo ngayon. Takdang aralin. Gumawa ng poster tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Yun lamang ang ating paksa, mga bata. At sa susunod ulit. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. At this was in the beginning, now, ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Paalam na mga bata!